No. Isang pagbati sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus about mga kapatid na sumusubaybay sa mga sandaling ito. Tuloy na balik natin ang lahat ng pasasalamat sa Panginoon. Tunay na kaibilis ng oras ng mga nagdaang araw na ang laging biyaya ng Panginoon ay nandyan. Kaya naman sa mga oras ito, ano naman ang mga ating ginagawa sa ating mga tahanan, ay aking inihiling mga kapatid na sa mga sandaling ito ating muna itabi at ang mga oras ito ay bigyan natin sa Panginoon. Sa ating pasimula, sa ating gawain, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito dahil tayo'y nakakapagdaos pa rin ng mga ganitong gawain. Bagaman ang ating sitwasyon ngayon ay magkakahiwalay physically, pero tunay na ang Espiritu ng Diyos ang bubuklod sa atin sa mga oras ito. Kaya naman, marapat lamang natin siyang pag-alayan ng pagsambat, mga awit na papuri. Sa mga sandaling ito, ating awitin ang isang awit na nagsasabing, Just as I am. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Minsan pa, just as I am. Hallelujah. Just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark thought. Hallelujah. To thee, whose blood can cleanse, hallelujah, each part, O Lamb, hallelujah, glory, hallelujah, I come, I come broken, hallelujah. I come broken to be mended. I come wounded. Yes, Lord. Hallelujah. We come, hallelujah, Lord, to be mended. Hallelujah. To be healed by you, Lord God. Hallelujah. I come wounded. Hallelujah. To be filled. I come guilty to be part. Yes, Lord. Come to be pardoned, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga nagawang kamalian, Panginoon. Hallelujah. Tunay na ikaw ang Diyos ang nagpapatawad. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa ating awitin. I come broken. Hallelujah. I come broken. I come broken to be made. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. Glory. Hallelujah. Filled. Hallelujah. Punuin mo ang lugar nito ng bawat tahanan, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon.
Aming inihiling ang presensya, Panginoon. Hallelujah. We open arms, praise God. Just minsan pa, I come broken. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. I come broken to be mended. I come wounded. Yes, Lord. Ikaw lang ang tanging magawa niyan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga, hallelujah, inner man. Hallelujah. Hallelujah. Rin ka, Panginoon. Be free. I come guilty to be pardoned by the blood. Yes, hallelujah. Christ the Lamb. And I'm welcome. We open arms, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, ating palakpakan ng Panginoon. Tunay ang aming inawit, Panginoon. Kami, umapareon sa iyong mga salita upang hilumin, Panginoon, aming mga pusong sugatan, Panginoon. We come, hallelujah, to worship you. We come, Lord God, to praise you. We come mended, Panginoon. Hallelujah. We come empty, Panginoon, upang ikaw ang magpuno, Panginoon, sa aming mga pagkatao, Panginoon, sa mga nakaraang araw, sa mga nakaraang panahon, ay nakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. May nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito, sa sandaling ito, Panginoon, ang hallelujah. Ang iyong pabor, Panginoon, ay aming naranasan, Panginoon. Sa kabila ng mga nangyayari sa sanlibutan, Panginoon, tunay na ikaw ang nag-iingat sa iyong mga anak, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya naman, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, kami naparito, Panginoon, na hallelujah, na empty. At kami nag-e-expect, Panginoon, ikaw ang magpupuno sa lahat ng aming mga emptiness na yan, Panginoon. Ang iyong mga salita ay malayang kumilos, Panginoon. Nasa mandako kami, Panginoon, ang aming mga kapatid. Kami may nasa tahanan, Panginoon. Hindi napipigilan ng iyong mga salita. Hindi napipigilan ng anumang sirkumstansya, Panginoon, ng mundo. Ang iyong mga salita. At yan ay aming pinanampalatayanan, Panginoon. Tunay na dakila ka, tunay na mabuti ka sa lahat ng panahon. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Bagaman ang mga tao ay magbago, ang panahon ay magbago, mananatili na ikaw ay hindi nagbabago, Panginoon. Kami nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat, aming dalangin, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ang presensya mo ay maranasan namin, Panginoon. Lead mo kami, Panginoon, sa iyong nais. Lead mo, Panginoon, ang bawat sa amin, ang mga worshiper, Panginoon, ang iyong mga musician, ang kapatid namin na gagamitin mo, Panginoon, brother team. O Lord, hallelujah. Nihiling namin, Panginoon, na patuloy ang paggabay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Gayun din, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon, tuloy na ikaw ang magbigay protection, Panginoon, sa kanila spiritually, physically, Panginoon, upang ang buong focus, ang buong, hallelujah, oras na ito ay tanging sa iyo lamang maialay, Panginoon. Lahat ng kapurihan, lahat ng pagdakila ay aming ibinabalik, Panginoon. Tunay na nakakamiss, Panginoon, na hallelujah, na kami magtipon sa dakong ito physically, pero Lord, kami magtitiwala sa iyong plano. Kami magtitiwala, Panginoon, kung ano ang iyong kalooban sa mga nangyayaring sitwasyon sa mundong ito, Panginoon. Dahil, Panginoon, kami titingin, ang pananampalataya namin sa iyo ay hindi magagalaw, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, sa hapong ito, Panginoon, tuloy na malaya ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilaan ka, lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon, ay aming ibinabalik sa iyo sapagkat ito'y karapat dapat lamang na maibalik sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at ito lamang, Panginoon, ang aming samot panalangin, Panginoon. Ito'y aming dalangin, Panginoon, sa iyong matamis sa pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa hallelujah, sa pasimulang awitin.
Sa pagpapatuloy mga kapatid, ating awitin isang awit na nagsasabi, Blessed Jesus, hold my hand. Hallelujah. Tayo ba'y, hallelujah, sa habang ito'y nagagalak na nagpupuri. Bagaman tayo physically magkakaiwalay, tayo'y magpuri sa Panginoon na may kagalakan. Hallelujah. As I travel to this pilgrim land, there is a friend who walks with me. Hallelujah. He leads me through the sinking tide. It is the Christ of Calvary. This would be my prayer, dear Lord, each day to help me to. Yes, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, hold my hand. Hallelujah. Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. I need thee every hour. Hallelujah. Through this virgin land, protect me by thy power. Hear my people sing. Oh Lord, look down on me when I kneel in prayer. Yes, amen. Hallelujah. Jesus, hold my hand. Let me travel in the light divine, I may see the blessed way. Hallelujah. Keep me that I may be holy, thine and sing redemption song someday. Amen. Hallelujah. I will be a soldier brave and true, and every fear to take a stand. Hallelujah. As I onward go and daily meet the foe, blessed Jesus, hold my hand. Hallelujah. Jesus, hold my hand. Hallelujah. I need, yes Lord, we need, hallelujah, the word. Through this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my people sing. Oh Lord, look down on me when I kneel and pray. I hope, hallelujah, blessed Jesus, Jesus, hold my hand, hallelujah. Jesus, hold my hand. I need thee every hour. To this pilgrim land, protect. Yes, hallelujah. Salamat sa iyong protection, Panginoon. Hallelujah. Hear my people sing. Oh Lord, look down on me when I kneel and pray. I hope that blessed Jesus hold my. When I kneel and pray, when I kneel in prayer, I hope to meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Hallelujah. Amen. Ating palakpakan, Panginoon. Hallelujah. When I kneel and pray, I hope to meet you there. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tayo'y patuloy na umawit sa Panginoon ng mga awit ng pagsamba. Hallelujah. Let us go, hallelujah, into the presence of the Lord. Let us sing, hallelujah. There's no higher calling, hallelujah. There's no higher calling, Lord, but to kneel before your throne. Hallelujah. Hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. Hallelujah. In your presence, Lord, we see your face. We seek your face. Down at your feet. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we
We seek your face. We seek your face. There's no higher calling. There is no higher calling. No greater honor. Hallelujah. Yes, Lord. There's no higher calling, Panginoon. Hindi lumuhod sa iyong harapan. Hallelujah. At isuko ang lahat. Hallelujah. Upang ang iyong Espiritu ay malayang kumilos, Panginoon. Hallelujah. Aming ibinababa, Panginoon, ang aming sarili. Upang sumamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Hello. Tunay na kaisarap talagang umawit sa Panginoon, mga awiting pagsamba. Nakakapag-refresh ng ating hallelujah, mga kaluluwa na sa mga nakalipas ay nagkaroon ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pero muli, ang Panginoon ang nag-restore ng kalakasan at ng kagalakan. Hallelujah. Tunay na gaya ng sinabi ni muli, isang pagbati ng pinagpalang hapon sa bawat isa sa ating pagpapatuloy. Kung sa mga kapatid na mayroong mga prayer request, inyo lamang i-comment down sa comment section ang inyong mga prayer request upang maisama natin sa panalangin mamaya bago magtapos ang gawain. At sa puntong ito, tayo darako na sa pinakamahalagang parte ng gawain. Walang iba kundi ang mga salita ng Panginoon. Ngunit bago yan, tayo muna umawit ng isang awit na nagsasabing, Hallelujah. Let your word be born. Hallelujah. It wasn't in a simple table, all beaten and worn, hardly a place for a king to be born. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon.
Let your word be born. Hallelujah. Let your word be born in the manger of my heart. Yan ba ang ating dalangin sa mga sandaling ito? Hallelujah. Makapanahan ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Hallelujah. Living inside this house of clay and molded every day. Let your word be born in a manger of... Hallelujah. Brother team. Where now or outwardly. Hallelujah. Likely the place for His word to unfold. But if I'll just yield this vessel and let Him have His way, from glory unto glory. Do you believe that, mga kapatid? You'll change me day by day. Let your word be born in the manger of my heart. Let it live in me. Let it start. Live inside this house of clay and be molded every day. Let your word be born in a manger of my heart. Let your word be born in a manger of my heart. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Yan po ba ang ating nais, mga kapatid? Nabayaan ng Diyos ang siyang manahan sa atin. Ang kanyang mga salita ang siyang manahan sa atin. At ang sabi nga ng kanyang mga salita, kung anong laman ng ating mga puso, yun yung lumalabas. At kung nilalabas ng ating mga puso ngayon ay puno ng mga pag-upuri, pagdakila, pasalamat, ay tunay nga na nanahan siya sa ating mga buhay. Sino naganahay sa inyo na manahan ng Diyos sa kanila? Nais niyo ba, mga kapatid, ng salita ng Diyos ang siyang manahan sa inyong buhay? At kung yan ang nais niyo, tayo dumalangin at hingin natin sa Diyos ang habag at awa na siya lamang nakakapagbigay. Nakila namin Diyos, katulad ng aming dinalangin, bayhaan ang iyong mga salita na aming papakinggan sa mga sandaling ito ay manahan sa aming mga buhay. Pinapasalamatan ka namin, pinapurihan ka namin, O Diyos, sa iyong napakabuting gawa sa amin. Iningatan mo kami papunta sa dakong ito. Ikaw ang nagpalakas sa amin sa mga nakalipas na araw. Patuloy ka nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Ikaw nagpapagaling. Ikaw, O Diyos, ang nagre-restore ng lahat ng mga bagay. And Lord, we thank you for that. Sa lahat ng mga bagay, O Diyos, pinapasalamatan ka namin. Mabuti man o hindi man mainam sa aming mga paningin, niniwala kami, O Diyos, lahat ng bagay ay plano mo. At itong araw na ito ay plano mo, Diyos. Itong gawain na ito ay plano mo upang makarinig ang bawat isa na nakikinig, na nakaantabay sa live stream, ang mga kapatid na nandito, O Diyos, upang lahat, O Diyos, ay ma-witness muli ang iyong paggawa, ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita sa mga sandaling ito. Lord God, we thank you, Lord, for everything. At sa mga sandaling ito, ikaw ang aming inaasahan. Bayaan sa mga salita, O Diyos, namin bubuksan. Ikaw ang madakila, wag po ang tao, wag ang sino man, wag ako, O Diyos, dahil wala po ang magawa sa aking sarili. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang merong masasabi sa mga sandaling ito. At iniwala kami, O Diyos, na ikaw ay merong nais sabihin sa bawat isa. Nais mo, Diyos, ipakilala kung sino ka. Katulad ng aming inawit, na ikaw ay dakila sa lugar na ito. Dahil naniniwala kami na ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. At bayaan, O Diyos, wag mo nawang biguin ang expectation ng bawat isa. Kung bawat isa ay mag-expect lamang sa tao, lahat ay mabibigo. Bagkus ikaw, O Diyos, ang aming inaasahan sa mga sandaling ito. And we believe, O God, that your word is enough para sa bawat isa sa mga sandaling ito. We give you all the glory and honor and praises once again. We lift
all this, lahat ng malilipas na oras, lahat ng malilipas na mga sandali, ay nililift up namin sa iyo. Ikaw ang bahala mag-control, O God. Sa ilang manang binabalik lahat ng kapurihan, pagdakila. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At sa mga kasama ko dito, pwede na po tayong makaupo. Sa Diyos, mawi ang kapurihan, pagdakila. At magandang gabi. Sa gabi na, no? Magandang gabi sa bawat isa. At once again, it is a blessed day na tayo magsama-sama sa dakong ito. Sa ilang mga kapatid ay kasama ko dito, around 5, 6, 7. Tama nyo lang din po sa dalangin, hopefully ang connection or anumang mga bagay wag makahadlang. At ang Diyos ang siyang makagawa sa ating kalagitnaan ngayon sa mga sandaling ito. So we long for a day ulit na magkasama-sama ang bawat isa. Pero for the meantime, since need nating sumunod sa ilang mga protocols, ilang mga standards, we ought to do this na kami lang muna nandito. At hopefully, marahil siguro ang ilan sa inyo pwede makapunta sa masusunod na araw. Sama nyo lang po sa dalangin ang mga bagay na yan. Dahil ilan lang kami dito, parang lonely. No? Pero naniniwala ko na kahit unti o marami, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay kagalakan. Okay? At nagbibigay sigla sa bawat isa. So sa inyo na mga nandiyan sa inyong tahanan, at dito sa bahay-sambahan na ito ay naniniwala kong pagpapalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Okay. So I don't want to waste your time. Nais kong mag-proceed tayo sa mga bagay na salita, sa mga bagay na mahalaga. Walang iba kundi ang mga salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. At pupunta natin ang isang scenario sa Luke chapter 9. Gusto kong basahin natin ito at dito tayo kukuha ng ating pinaka-topic. So maikli lamang ito mga kapatid at dito lang tayo mag-focus o iikot sa mga bagay na ito. Chapter 9 ng Luke, verse 51. Babasahin natin hanggang 56 para makuha natin yung buong storya. So sabi dito, when the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem. And he sent messengers ahead of him who went and entered a village of the Samaritans to make preparations for him. But the people did not receive him. Or sa ibang salin, the people rejected him because his face was set toward Jerusalem. And when his disciples James and John saw it, they said, Lord, do you want us to tell fire to come down from heaven and consume them? But he turned and rebuked them, and they went on another village. Okay. So, Diyos magpala sa mga binasa natin mga salita, at hopefully gabayan niya tayo sa ating pag-uusapan sa mga sandaling ito. And let's talk about rejection. Okay. Pag-usapan natin ang tema o ang topic na nagsasabing rejection. Sino sa inyo nakaranas na ng rejection? Rejection sa trabaho, rejected sa love life, rejection sa pamilya, rejected sa community, sa isang circle, sa isang grupo, or kahit saan. Rejection ng magulang, kapatid, even brothers and sisters in Christ. Have you experienced rejection, mga kapatid? So hindi na malalim yung rejection at hindi natin masyadong pupuntahan pa mga meaning dahil alam naman natin or naniniwala ko karamihan or lahat tayo nakaranas ng rejection mula pagkabata ay tinanggihan na tayo sa ilang mga bagay at nakaranas ka na natanggihan sa ganitong bagay dahil sa mga ganito, ganyan na mga dahilan. Okay? So alam naman natin ang rejection at yun ay isang parang pakiramdam na sinasabi nga ng mga tao ngayon, ayaw na nilang maranasan pa. Takot sila sa rejection. Takot sa ganito, ganyan. Takot sa rejection. That is why hindi na sila gumaganap ng ganito, ganyan. Dahil ayaw nila na ma-reject. Ayaw nila na sila ay tanggihan. Okay?
Kung nakakaranas tayo ng rejection ngayon, I want you to listen. Kung di man, makinig pa rin. Dahil it will surely come. Darating at darating ang rejection, lalo na sa mundong ito na punong-puno ng rejection. Punong-puno ng kasamaan. Okay? So yun yung pag-usapan natin sa mga sandaling ito, rejection. At nakita natin yung story dito sa Lucas, as Jesus goes to Jerusalem. Of course, alam natin ang storya. Si Jesus dumaan dun sa village sa Samaria, papunta siya sa Jerusalem. At alam naman natin na sa mga sunod pa ng mga talata, ay mapapako si Kristo Jesus sa mga susunod na mga araw. Alam natin na pagdating niya sa Jerusalem, ay dudumugin siya ng mga tao na may hawak na palaspas, diba? Tinatawag nila na Palm Sunday. At siya ay pupurihin doon. Pero sa mga susunod pa na araw, malaman natin na siya ay napako sa krus. He was crucified. At doon sa mga araw na yon, yun yung pagkatapos ng kanyang fulfillment, ng kanyang ministry. And at the end of that ministry, and at the end of that fulfillment, alam natin na he was greatly rejected on the cross. Okay? Jesus was greatly rejected on the cross. Now, balik tayo sa storya, no? Nung pumunta si Jesus sa Samaria at kasama niya sila James, John at ilang pa mga disciples, the people on Samaria, mga Samaritans, did not receive him. Okay? Hindi nila hinayaan na makatuloy si Jesus sa kanilang village. Okay? Nabasa natin na, habang naglalakbay, pinauna ni Jesus sa ilang mga disciples, sige, mag-ready na kayo doon, makakain natin, matutulugan, so on. And then, nung dumating si Jesus doon sa scenario na yun, yung mga Samaritans sinagsabi, ayaw namin sa'yo, hindi ka namin natanggapin. Okay? Ayaw nila na maki-affiliate o makisama o ayaw nila na nandun ng mga Hudyo. Dahil sa mga hindi po nakakaalam, at this time, at this age, ang Samaritans at ang mga Hudyo ay, aso't pusa. So, salungatan. Hindi sila nagkakasundo sa ilang mga bagay, especially sa religion, sa beliefs. No? At sila nag-aaway. Yung mga Samaritans ay hindi nila kaya matiis si mga Hudyo and vice versa. So at this moment, makita natin na kaya nireject ng mga Samaritans si Jesus because nalalaman nila na sila ay Hudyo, nakatitig si Jesus. Alam niya pupunta Jerusalem. Sa mga Hudyo to, we have nothing to do with you. The people rejected him. At nabasa natin, si James and John, sabi nila kay Jesus, hey, Jesus, anong gagawin natin sa mga taong to? Sugo na ba natin yung apoy? Padala na ba natin yung apoy mula sa langit at puksain na natin itong mga taong to? Nakakaasar na eh. wala po kayong mabasang ganun. Pag-dramatize lang. Nakakaasar na. Susugo ko na itong unti-unti na lang. Padala na ba natin yung reinforcement? Yung mga fireballs mula sa langit. Okay? Pero, alam naman natin na kaya ni Jesus yun, right? Alam natin na makapangyarihan si Jesus. Sabi nga sa isang talata, all power in heaven was given on Him. So, sumusunod lahat alam natin yung storya sa bangka, sumusunod yung weather sa Kanya. So, possible na kaya niyang isugo yung apoy. And yet, hindi tinuloy. Bagkus sabi pa nga sa Bible, nirebuke pa nga ni Jesus si James at si John. No, nirebuke ni Jesus si James at si John at they go and went on their way. So lumipat sila sa ibang village para magstay. Gusto kong makita niyo yung storyang ito. So hindi lamang to basta simpleng story o maliit na short story lamang. Pero may mga magagandang takeaways dito sa storyang ito na gusto kong makita ninyo mga kapatid. Pero bago tayo mag-proceed doon, gusto kong malaman ninyo na ang
mission o ang ministry ni Jesus sa lupang ito ay masabi kong punong-puno ng rejection. Iniwala ba kayo doon? So, yung ministry ni Jesus mula simula, gitna hanggang dulo, He was rejected. Okay? Siya'y tinanggihan. Nung siya'y lumalad sa lupang ito, nung finufulfill niya ang kanyang ministry, kung mababasa ninyo sa Luke chapter 4, diba? Doon siya nagsimula ng kanyang ministry. Sabi niya doon, the Spirit of the Lord is upon me. Luke chapter 4, verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the good news to the poor. At sabi pa nga niya doon, on this day, the Scripture is fulfilled in your eyes. And yet, anong nangyari? Kung babasahin niyo pa forward sa ilang mga verses pa, Luke chapter 4, ang sabi doon, yung mga tao ay nagulat. O yung mga tao ay, yung templo, yung lugar na kung saan sila nagkakatipon-tipon ay napuno ng tension o ng galit. Okay? Isipin mo na, biglang tumayo si Jesus, the Spirit of the Lord is upon me. So, una, magugulat sila. Oh. And then, nung narinig nila ito, sa kanilang mga pandinig, sa kanilang mga pangunawa, it seems blasphemous. That is why napuno ang templo ng galit. At anong sabi doon? Actually, ang sabi doon, pero sila, ano pinagsasabi mo? Sila ay nagkaisa at nagplano na itutulak si Jesus sa bangin. Sipin nyo, simula ng ministry ni Jesus, ang rejection sa kanya ay hindi lang basta reject or tinanggihan or inignore, diba? Kundi nagplano yung mga tao na itulak siya sa bangin. At siguro nung kayo nagpasimula sa ministry ninyo, diba? Pasimula kang tumugtog, kahit na medyo sablay-sablay, hindi naman dumating sa punto na tutulak ka sa bangin. Diba? Na sablay chords mo, or mali-mali yung key mo. Hindi naman dumating sa punto na kinakailangan ka itulak sa bangin. Ano? Kaya naman sa mga MC, speaker, tulad ng inyong malita lingkod, started 8 years ago. At magpasimula man ako, maraming utal-utal. Hindi medyo, marami. Maraming blank spaces, fields, na wala masabi. At hindi nyo naman ako tinulak sa bangin, pero yun ang Diyos. Hindi nyo naman ako tinulak sa bangin at nireject at that time. Okay? Dahil wala namang bangin malapit dito. So, ayan, thank you Lord. Okay. Pero, di ba, nagpasimula tayo sa ating mga ministry, salamat sa Diyos may mga umuunawa. Nagpasimula tayong tumugtog, nagpasimula tayong mag-MC, tumayo, yung mga umuunawa. Pero at this time si Jesus, nagpasimula siya sa kanyang ministry. Siya ay itutulak na sa bangin. Papatayin ng mga taong ito. Okay? So, you see, Jesus started His ministry being rejected. And also, nasabi ko nga kanina, He finished His ministry on the cross. Where, kung saan, ultimately, doon siya nireject ng kanyang mga tao. Sabi nga sa talata sa John chapter 1, verse 11, He came to His own, at sabi doon, and His own people did not receive Him. His own people, in synonyms, rejected Him. Okay? Isipin ninyo, nasa krus si Jesus, yung mga pinuntahan niya para iligtas, sila pa yung nagplano upang siya ipako sa krus. Nakikita niyo ba yan, mga kapatid? Isipin mo, ikaw na nga gumawa ng mabuti sa kanya, tapos siya pa yung gagawa ng masama sa'yo. So, ganun yung parang pag-reframe. Okay? He was ultimately rejected at the cross. At ang mga tao yung nagsabi, I do not want that Jesus. Okay? Gusto nila yung pinalaya na prisoner. Okay? Si Barabbas. I do not want to be counted with Jesus.
That's why they rejected him, and his own people, the same people who came to save, he was also rejected. So si Jesus, sa kanyang buhay dito sa lupa, he was rejected. He was very much rejected. At yung binasa nating storya, right on the middle ng kanyang ministry, so same scenario. He was rejected din. Okay? Kahit tutuluyan man lamang na para makatawid, rejected pa rin. Okay? He was rejected, and we know that Jesus, all power was given unto Him. Sabi pa nga sa isang talata rin, this is my beloved Son. No? Sabi ng Diyos, in whom I am well pleased. Sipin ninyo yun, yung ganong kaluwalhatian, pero pagdating sa isang syudad, walang VIP pass. He was rejected pa. Hindi lamang basta, hindi VIP, hindi normal na pass, kundi he was rejected. At actually, it is, kung i-level natin, para bang worse, para bang malala na rejection yung kanilang ginawa. Kasi, kapag alimbawa ikaw, nagsasalita ka, or alimbawa may sinasabi ako sa'yo, alam mo ba itong ganito? Ganito yung paniniwala ko dyan. Ganito, ganyan. Alimbawa, may sinasharan ka. Pero yung sinasharan mo, ang sabi, hindi ganyan yun. Ganito yung aking paniniwala dyan. Well, while sa paningin mo medyo, na-reject ako, parang hindi niya pinaniniwalaan sinabi ko. Pero, actually, pinapakinggan niya, no? Kaya nga niya tinanggihan kasi pinapakinggan niya yung sinasabi mo. Tama? Naririnig niya na ganito, may mali yung sinasabi mo. Pero at this time, si Jesus was ultimately rejected. Hindi na siya pinakinggan ng mga tao. Talagang walang pumansin. Talagang umalis sila. At sabi nila, wala kaming pakialam sa'yo. Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, get out of this village. You see? Get out of this village. Kaya nga naman, sabi nga ni James at ni John, no? Sugo na natin yung apoy. Pasaway itong mga taon to. Kailangan makinig. Kailangan namin ng pagkain, kailangan ng lodging, ng mga tulayan. Sugo na natin yung apoy sa mga taon to. And at those moments in time, mga kapatid, when we face rejections, minsan mahirap mag-respond. Ibig sabihin, nagre-respond tayo out of emotions. No? Out of emotions. Now, gusto ko makita ninyo yung dalawang responses dito sa mga verses na ito. So, una yung kanila James at John. Actually, kung titignan niyo, para bang overreact. No? OA naman, John, James. Apoy agad. Hindi pwedeng lang muna. Palo lang, onte sakit lang. Apoy agad, tupok agad. Diba? It may seem overreacting, pero actually, bilang tao, yung ganyang nararamdaman nila James at ni John ay valid. Or masabi kong valid in terms of flesh, in terms of human. Hindi yun OA, hindi yun sobra-sobra, kundi bilang tao nararamdaman nila na ganun yung kanilang galit or ganun yung kanilang vengeance para sa mga taong ito na nag-reject sa kanila. Okay. O para bang pagbata, pag ikaw ay na-reject, ganun ka rin mag-react. For example nga, naalala ko isang storya nung ako'y bata. Many years ago, bata pa rin naman ako, pero many years ago, okay, many years ago, nung grade school pa ako, yung naglalaro sila ng nakapiring ka, tapos tatayain yung isa-isa. Alam niyo naman yun, di ba? So, ganun yung nilalaro nila. At nung una, nakaupo lang ako, doon sa gilid. Gusto ko rin sumali, of course, bata eh. Gusto ko sumali, hindi ako kasali na nung naglalaro sila. Okay. So, of course, dahil gusto ko sumali, at gusto mong maging belong ka, di ba? Pag bata, gusto mong belong ka. Ayaw mo naman na nasa-seclude ka, na hihiwalay ka. Especially kahit laro lang, di ba? Yung mga sama-sama, alam natin na kinakailangan hiwalayan. Pag laro, di ba? Siyempre, gusto mong in ka rin.
So sumali ako. Sabi ko, pwede ba akong sumali? Sige naman sila. Sige. Pero ikaw taya. Sabi nila. Ikaw taya. Siyempre, masaya ako. Sinali nila ako. So hindi na ako rejected. Para bang, wow, I'm in. Belong ako. Pwede pala ako sumali. So nangyari, ako taya, piniringan nila ako, tapos pinaikot. 1, 2, 3. At nung pagkatapos ng pag-ikot, mga kapatid, dahil yung room namin, yung classroom namin ay mayroong mga kwarto-kwarto sa may mga pinto. May mga pinto na sa may magkabilaan dulo. So patapos pinaikot, binuksan nila yung kabilang pinto at tinulak ako dun sa kabilang kwarto at sabay nilak yung pinto. Oh. So isipin nyo, nakapiring ako noon. Pinaikot. And then, yung pala, pag lolokoy lang pala, tutulak to sa kabilang kwarto. Siyempre, halos madapa ako noon. At nilak yung pinto. Aside dun sa sakit, siyempre medyo naggasgasan ako dun. Makakaramdam ka rin ng unting rejection. Talaga ako belong? Ano ba talaga ako? Bakit ganun ginawa nila sa akin? Bakit gusto ko naman talaga sumali? Wala naman akong masamang intensyon. Pero, ba't nila ako tinulak? Dahil bata ako noon, at sa mga nakakilala sa akin ng bata ko, ay tago nyo na lamang po. Tago nyo na lamang po yun. Pero, bibigyan ko kayo ng hint. Dahil bata pa ako noon, nung tinulak nila ako, tinanggal ko yung piring ko, medyo may mga galos na konti, sobrang galit. Sobrang galit ako. Aside dun sa physical pain, syempre may emotional. Kahit bata ka. No? Feeling mo rejected ka, para feeling mo hindi ka belong. Kaya pagdating ko dun sa kabilang kwarto, nagwala ako bigla. Pinaghagis ko yung mga upuan. Pero di sa kanila, kasi pa sa kanila, makukulong ata ako or ano. Pero inahagis ko yung mga upuan, at pinag-aano ko yung mga papel, libro, hanggang sa inawat na lamang ako ng mga ilang kong classmate at sabi ko, actually wala na ako sinasabi pero sa isip ko nun, bakit ganon? Bakit ganito ginagawa niyo sa akin? No? Ano naman tayo, naglalaro lang tayo pero ganon ginagawa ninyo. At yun, so nung inawat na lang ako, doon lang ako napatahan. At nung dumating yung teacher. So nakikita nyo, yung ganong attitude, yung ganong ugali, bagaman bata pa, yung ganong ugali, or yung ganong idea, parang ano yun parang parehas dun sa senaryo nila James at John, ano? Paulanin na kaya natin ng apoy. Okay? Sa senaryo, sa kwento ko kanina, parang paulanin na kaya natin ng upuan. Balibag na kaya natin itong upuan na to. Na-rejected ka eh. So, babalibagin ko na itong upuan na to. Because I was rejected. You see? That feeling of rejection, especially sa, pagbata, yung shame, yung shame na yan, naglalabas na ng anger, ng sadness, ng anger. Bakit ganon? Unfair. Diba? Ba't ganon ang ginagawa nila sa akin? Maaring sa inyong mga childhood, nakaranas kayo ng ilang mga ganyan, kaya naman sa inyo ngayon, makaranas kayo na nung nagpapasimula pa lamang kayo maglingkod, sinasabi mo sa iyong nanay or tatay, "Ma, sumama ka na, pa, sumama ka na." At sinasabi ng nanay mo o tatay mo, bakit pa? Bakit mo ba pinipilit? Hindi naman siguro ganun, ano? Pero parang ayaw nila sumama. Bakit mo ba ako sinasabihan ganyan? Ayoko nga, maraming bawal, maraming ganyan. At kung minsan sa iyong sarili, "Ma, kung alam mo lang kung gaano ko tinitiis para maligtas ka." Diba? Nakaranas pa kayo ng gano'n? So may mga ilan nakaranas ng gano'n, alam mo lang kung gaano ako nagtsatsaga para sa'yo. Nire-reject mo ako. Ang hirap, sakit. Okay. At kung minsan, with so much rejection, minsan lumalabas. Minsan, hindi true physical, hindi tulad dun sa akin. Talagang pinagbabato ko yung mga upuan, kundi minsan salita, Dahil ikaw na-reject, bakit naman ganun? Unfair naman, bakit ganito? Ba't mo ako tinanggihan? Diba nga sa mga
scenario na ikaw nare-reject sa love life, di ba? Bakit? Why? Anong meron? Anong ganawa ako? Dahil naghahanap ka ng approval or something, pero ikaw ay na-reject. Okay? Sabihin mo na lang tuloy sa iyong mga magulang, bahala ka dyan, sawa na ako sa'yo. Pagod na ako, nakakasawa na. Or kung minsan, pag medyo mature na tayo, and yet nagre-reflect pa rin yung rejection na pakiramdam, para bang pag nireject ka ng isang kapatid, para bang sabihin mo, ay, tatandaan kita. Dahil tinanggihan mo ako, sa susunod, di na ako pupunta ulit sa'yo. Hindi na ako magpapaturo sa'yo, tatanggihan mo ako eh. O kaya naman sa susunod, sa'yo, ay, di na ako pupunta sa'yo para umutang. Natanggihan mo ako eh. Or something like that. Minamarka mo yung tao. Minamarka mo yung tao. While it may seem light lang, pero ganun pa rin yan. It's the same thing. Pinapaulan mo yung apoy ng galit or ng frustration doon sa tao. Okay? At kung makakaranas tayo ng ganyan, or madalas, makaranas tayo ng mga ganyan, marahil nagagawa nyo yung calling a fire from heaven. Para ba nag-lash out ng galit, nagasalita ng mga hindi magandang salita, or may mga ginagawa tayo na hindi maganda, or sinasabi mo, markado ka na, wala ka na, patay ka na sa akin, mga gano'n. You're dead to me. Or, tatandaan kita. Hindi ko ito makakalimutan. Okay? Because of rejection, kaya tayo naglalabas ng mga ganong emotions, nakakapagsalita tayo ng mga hindi maganda, at namamarkahan natin yung tao kahit tagal-tagal na nun, markado pa rin siya para sa'yo. Di ba? So that's, the rejection in our hearts, it causes us to react that way. Okay? As if we call fire from heaven, it causes us to reject others as well. So ipagmamarka nga, nire-reject din natin yung iba. So minsan nga, sabi nga, we stop trying dahil ayaw mong ma-reject. Diba? Ayaw mong tanggihan ka, hindi mo nagagawin. Okay? You hate the feeling of rejection. Pero pansinin niyo si Jesus. Anong ginawa niya? Hindi niya ginawa na nagsugo ng apoy. Okay? Although, kaya niyang gawin, sabi ko nga, pero hindi niya ginawa dahil, actually, sa mga basa natin, siya yung nare-reject ng mga tao. Ng mga Samaritans. Si Jesus yung nare-reject ng mga Samaritans. At yung mga disciples niya, si James at si John, nagalit on behalf of Jesus. No? Pero may kita niyo si Jesus, hindi siya nagre-respond ng rejection pabalik sa mga tao. Kung si James at si John, sabi, magsugo tayo ng apoy. Ayoko nang makideal sa mga taong ito. Tama na. Naiinis na ako. Sugo natin yung apoy. Puksayin natin sila. But si Jesus, hindi siya nag-respond with the same rejection na pinakita ng mga taong ito. Bagkus ang ginawa niya, nirebuke pa nga si James at si John at umalis, pumunta sa ibang syudad. Okay. At marahil sa inyo, sa mga panahon na nare-reject kayo o napapahiya, o kaya naman ay na-embarrass, para bang gusto mo nang gumanti, parang gusto mo nang mag-lash out kung kanino man. No? Para bang pag pinahiya ka ng isang tao, parang gusto mo siyang gantihan, sana mapahiya ka rin, sana karmahin ka rin. Pero si Jesus, hindi niya ginawa lahat ng yun. Okay? Hindi siya nag-respond o nag-reply with the same rejection sa mga taong ito. Dahil kapag tayo mga kapatid, kapag nag-reply tayo ng rejection sa mga taong ito, hindi naman mawawala yung rejection na naramdaman mo. Kapag alimbawa ikaw ay napahiya o na-reject ng sino man, alimbawa, sa example lang naman natin yung mga magulang mo, halimbawa, ikaw ay nireject. So medyo, sa example lang, nireject ka ng iyong mga magulang. At kapag nireject mo rin sila, hindi naman mawawala yung rejection sa puso mo, nandun pa rin. Diba? Nandun pa rin. Nararamdaman mo pa rin kahit anong gawin mong rejection sa kanila, kahit di mo sila pansinin, sa isang taon, sa
5 taon o hanggang buhay ka, di mo sila pansinin, wala kang pakialam, andun pa rin yung rejection, yung feeling na gusto mong gumanti, gusto mong ganito, ganyan. Diba? So, with responding with rejection, walang patutunguhan. It actually worsens your relation sa kapwa mo. But si Jesus, makita natin, He moves on. He goes to another town. He moves on. At pinapakita dito ni Jesus na tayo rin naman dapat ay mag-move on. Okay? Actually, 2 bagay ang gusto kong makita nyo dito. Una, si Jesus ay hindi nag-respond with vengeance, nabasa natin kanina, di ba? Hindi niya pinaulan yung apoy. Pangalawa, hindi siya lumuhod or nag-plead for approval ng mga tao. Meaning, hindi siya, pagdating ng mga Samaritans, sabihin, Jesus, di ka pwede dito, bawal ka, umalis ka na. Hindi siya nagsabi na, sige, dahil dyan mag-i-stay ako dito, papakita ko sa inyo kung gaano ako kabuting tao, kung gaano ako nagpapagaling. No? Hindi niya ginawa yun. Hindi siya nagmakaawa na, magugustuhan mo ako. Nagpapagaling ako ng mga karamdaman. Nagpapalakas ako ng may mga kahinaan. Hindi niya ginawa yun. Di ba? At that moment, hindi siya humingi ng approval or ng attention ng mga Samaritans. He just rebukes James and John and walks away. Okay? He does not plead for people's approval. Para bang, inisip niya, magugustuhan niyo talaga ako. Kaya ko itong gawin. Tinan niyo, kaya kong patilain yung ulan. Magugustuhan niyo ako. No, He does not do that. He does not plead for people's approval. Why? Because alam niya na ang kanyang mission sa lupa is to be rejected by the world. Paano ko nasabi yun? Isaiah chapter 53, verse 3. Ito yung hula kay Jesus. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 53, verse 3, He was despised and rejected by men. A man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, He was despised, and we esteemed Him not. Meaning, hindi niya kailangan hingin yung approval mo o yung approval ng mga Samaritans. It is because ang kanyang calling is to be rejected. Jesus' calling is to be rejected. Okay? Rejected, why? Bakit siya kailangan maging rejected? Kung mabasahin yung mga sunod na talata, ang sabi dito, He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken. You see? He carried our griefs, He carried our sorrows, lahat ng kalungkutan, kahinaan o kung ano naman, dala-dala niya, and yet, we esteemed Him, siya ay nire-reject pa rin natin ng mga taong mahal niya. No, ni Jesus. Yung mga Israelites. They rejected Him. At sabi pa nga sa verse 3, He was pierced for our transgressions. Do you believe that, mga kapatid? He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. Ano pa? All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. But the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ibig sabihin, lahat ng ating kasalanan ay napunta sa Kanya. At siya'y, nung si Jesus ay pumarito sa lupa, He was rejected. Bakit? Because of you. Dahil sa atin. Dahil sa atin. Upang tayo magsigaling, upang tayo magsilakas, upang tayo ay, ang sabi doon, upang tayo ay mahanap niya. Because Jesus loves us. Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ni Jesus. That is why He came to this earth as a rejected man, as a rejected person. And yet, ang sabi doon, hindi siya gumanti ni anumang bibig, ni anumang salita na pagsusumpa ay hindi lumabas sa kanyang bibig. He remained like a lamb. Sabi sa verse 7 ng Isaiah chapter 53, He was afflicted, yet He opened not His mouth. Like a lamb that is led to slaughter, and like a sheep that before
its shears is silent, so I opened not his mouth. Bakit niya gagawin yun? Because He loved you, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Hindi siya pumarito upang isugo yung lightning o yung apoy para sa inyo dahil pasaway kayo, dahil nagkukulang kayo, makasalanan kayo. Kundi pumarito siya as a rejected person para iligtas tayo. Para iligtas kayo, mga kapatid. He was oppressed, He was afflicted para kayo ay maligtas. Hindi niya kailangan hingin yung approval ng mga tao. Hindi niya kailangan sabihin na, ako si Jesus! Ako ang tagapagligtas ng buong mundo! At kinakailangan maniwala kayo sa akin lahat. Hindi na niya ginawa yun. Sapat na siya na merong ilang mga disciples siya, followers. At nabawasan ngayon from around 100, 700, naging 12 na lang. Diba? At to the end, pati yung same apostles niya, si Peter, tinanggi siya. Hindi ko kilala yan. You see? He didn't come to have all of the people's approval, but He came to seek and save the lost, the sheep who was lost. Tayo na mga ligaw. To redeem the world and to reconcile us to God. Sa Kanya rin naman. Upang ma-reconcile tayo. Hindi upang papurihan ng mga tao na lahat, no? Upang maging tanyag siya sa lahat. Na in a sense na para bang celebrity or popular sa lahat. Lahat, no? He came for His chosen few. At tayo yun, mga kapatid. Mapalad tayo. So now, nakita natin si Jesus. So what should you do pag dumadanas tayo ng mga rejections? Pagkatapos natin, what should you do? Binibigyan tayo ni Jesus ng example to how to act on rejection. Just move on. No? Pag na-reject ka, alisin mo na yung mga dumi. Huwag ka na mag-isip ng hindi maganda. Huwag ka nang hold ng grudge. Huwag ka na mag-hold ng bad feelings. Huwag mo nang markahan yung taong yun o sino man. Just go to another village. Pag nireject ka na, Brad, kailangan ko na ito eh. Sorry, wala. Pag nireject ka, huwag ka na mag-isip ng hindi maganda sa taong yun. Sabi pa nga nila, ikaw na nga nangangailangan, nag-isip ka pa ng hindi maganda. Ikaw na nga nangungutang. I won't go there. See? But just go to another village. Meaning, just move on. Just go forward. Magpatuloy lamang tayo, especially tayo mga Kristiyano. Kahit naman di Kristiyano. Patuloy lamang. Alam niyo ba actually, I want to point out, aside sa pagbibigay ni Jesus ng model upang ating gayahan, I want to point out another thing na nagbigay rin siya ng pamamaraan para mag-act tayo ng ganun. Okay? Hindi lamang siya nagbigay ng model, kundi nagbigay rin siya ng pamamaraan para tayo ay maging ganun. Okay? At bago ulit tayo mag-proceed doon, alam nyo ba, alam nyo ba, of course, kanina binasa natin yung model, like Jesus, don't respond with vengeance, don't respond with pleading, pangailangan ng people's approval, don't plead for attention. Okay? Alam nyo ba, na, so makita nyo itong verse na ito, no? Alam nyo ba ang sabi dito, alam natin na ang mga Samaritans at ang Hudyo, they don't work well together, they share different beliefs, etc. At alam nyo ba itong rejection story ni Jesus, kung pupunta kayo sa next chapter, ang susunod na story ay ano? Ang Good Samaritan. Sipin ninyo, parang sabi natin kahapon lang, o nung mga nakarang araw lang, he was rejected by Samaritans. Pero sa susunod na araw, ang kanyang example, ang kanyang hero sa kanyang parable, ay isang Samaritan. No? At alam natin ang Good Samaritan, kahit hindi kayo believer, alam niyo yung pinakakahulugan, ano? Na ang Good Samaritan, he is an example of kindness, of a righteous person, na kahit nagagawin niya mabuti, kahit hindi kinakailangan, kahit hindi sila affiliated, and so on and so forth. And yet,
we can see this on another level na si Jesus, para bang yesterday, nireject siya ng mga Samaritan, but today, ginawa niyang example. On the next chapter, ginawang example ang isang buting Samaritan as a hero. Kung tayo yun, no? Isipin natin na, ito si brother, nireject niya ako, tinanggihan niya ako, kakwentuhan ko siya ng mga hindi maganda. Sisirain ko pangalan niya, reputasyon niya. Right? But Jesus, actually, He tells nice things about Samaritans. No? There was this good Samaritan. At yun yung parable. Alam natin yung parable. Okay. Pinakita niya itong isang, siya gumawa ng parable na pinakita niya isang Samaritan na hero or good guy. Good Samaritan. Hindi lamang siya basta, hindi lamang niya basta hindi niya tinuloy yung, hindi niya ginawa yung pagsugo ng apoy, hindi niya ginawa yun, Tapos, hindi lamang niya basta inignore or, inignore niya, hindi lamang niya basta hindi pinansin, bagkus ang ginawa pa niya ay ang sabi doon, siya ay nag-compose pa ng storya para sa mga Samaritans, sa mga buting pamamaraan. Meaning, ano bang magiging katulad nun? Halimbawa, kung sino man, o kung ikaw o ako ay nireject mo, para bang sinabi mo na, bukas, dahil nireject ako ni brother, bukas pagtitimplahan ko siya ng kape. No? O kaya naman bukas, kukwentuhan ko siya ng mga gandang bagay. Alam mo ba ito, si brother ganito, ang galing-galing niya magtugtog, or galing-galing niya You see? That's a different level. At actually, kung tayo lang bilang tao, hindi natin kaya yun. Bilang tao, nagre-respond tayo ng masama sa masama. But Jesus is different. And He wants us to see this, mga kapatid. Gusto kong makita niyo rin ito. Diba? Nakakatuwa, na nireject yesterday pero ginawa niyang mabuting example sa mga susunod na araw. On the next day, ginawang hero. Okay. Paano natin mahagawa yun? We need a change of heart. Kinakailangan natin mabago ang ating mga puso. Natin magagawa yun sa ating mga sarili. Natin magagawa yun sa tayong tao lang. Sabi ko nga, bilang tao, evil reacts evil. Kung makagawa sa'yo ng masama, tendency mo gumanti rin ng masama. But no. Jesus responds goodness kahit na siya ay ginawa ng masama. And so do you, mga kapatid. Sabi ko kung paano natin magagawa yun, you need a change of heart. A change of heart from someone, yung pagbabago o yung pag-treat na mabuti sa isang tao na nireject ka, instead na mamarkahan mo yung taong yun, tatratuhin mo pa na mabuti, tatratuhin mo pa na maayos, kinakailangan nyo ng deeper calling. Hindi yun magagawa natin basta-basta. Kinakailangan natin ang Diyos. Kinakailangan natin na manahan ng Diyos sa iyo. Dahil si Jesus lang makagawa nun, hindi tayo. Hindi natin magagawa yun, mga kapatid. No? Jesus can only do that. At tayo rin naman, ayaw rin natin ng rejection. Ayaw natin ng rejection. Alam ko, ayaw nyo rin ng rejection. Ayaw nyo matanggihan. No? Pag nagsalita kayo, of course, ayaw nyo natanggihan ka. Diba? Ayaw nyo na nire-reject ka. Diba? None of us want it, but kung minsan, ang nagiging worst scenario ay yung approval ng tao o yung gusto mo na yung mga tao ay laging approve sa'yo, okay sa'yo, para bang hinahanap-hanap mo na. Nagiging idol sa iyong buhay ang approval ng mga tao. Ano yun? Gusto mong laging okay sa'yo. Ang iba, lahat ay okay sa'yo. Walang,
Lahat ay hinahanap mo yung attention nila na okay tayo, ba? Hinahanap mo na approve sila sa iyo sa lahat ng ginagawa mo. And actually, kapag ang relationship ay puro na lamang approval, walang pagsaway, walang pagtutuwid, it is not a relationship. Okay? Walang pagtutuwid, walang correction. Puro na lamang approval, approve ako sa iyo. Kahit ganyan ginagawa mo, okay. Diba? It becomes idolatry para sa ilan sa atin. Hinahanap ang approval ng iba, hinahanap ang attention ng iba. At alam nyo ba ang idol, yun yung hinahanap mo para maligtas. Okay? Ang idol ng iba ay alcohol. Na pag meron silang alcohol, hindi yung, pamunasan, hindi yung pang-inom, yung pang-ininom. So pag ininom nila yung kanilang beer or alcohol, they feel safe. Nawawala yung problema ko. O kaya ang ilan naman, kapag meron silang kapangyarihan, authority, naging idol ng kanilang authority na kapag meron pa silang kapangyarihan, hindi sila makakala na anumang kaaway. Ligtas lang sila. And some of us maybe, naging idolatry din ang approval ng mga tao. Na kapag approve sila sa'yo, okay pa. Pero kapag yung isa galit na sa'yo, or di na-approve, sakit naman, bakit ganun? Bakit hindi niya ako gusto? Or hindi siya, you see. But rejections come, mga kapatid. The thing is, rejections come. Lahat tayo makakaranas sa rejections. Bata man o matanda, pag dumating tayo sa ilang mga relationships, sa ilang mga moments, we will all feel rejections. Kung paano si Jesus ay na-reject, so do we. Tayo rin na may tatanggap ng mga rejections. We will not be approved all the time. Sa ating mga ginagawa, especially as we are living in this flesh, some of the things na ating ginagawa ay hindi ma-approve. Okay? Ng mga tao. Ikaw ay marereject ng mga tao. At lalo na bilang Kristiyano, alam natin na ang mga tao sa sanlibutan ay i-reject ka. Okay? Darating at darating yan. At kapag pinangahawakan mo yung approval as your idol, just like other idols, ikaw ay i-let down yan. Pag humawak tayo sa ating mga idolatries, pag nawala yung idol na yan, wala na. Sama ka na rin. Mawawala. But you see, God is the same yesterday, today, and forever. So hindi mawawala. Hindi mababago. So pag pinangahawakan natin ang Diyos, hindi tayo mawawala. Diba? Hindi tayo matitinag. If your idol is your approval, if your God is the approval of people, gusto mo okay ka sa sanlibutan, okay ka rin sa church. Wow, what a dream. What a dream. Gusto mo okay ka sa mga kaibigan mo na uminom ng alak, sama ka rin sa prayer devotion. What a dream. Inisip mo, possible yun. But no, it is not possible. You cannot please both God and mammon and money and this evil forces. No? You cannot please God and Satan all together, sabay-sabay. No. You can only please God. You can only choose one. Okay? But if you hold on to Jesus, He will not let you down. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Now, sa pagkatapos na talaga tayo. There are ways to counter rejection. Okay. At hindi naman ako therapist or kung ano naman, psychiatrist upang i-discuss sa inyo 101 ways to counter rejection. But alam nyo, hindi natin maka-counter ang rejection kahit 101 or 1 million ways pa yan kapag wala tayong Diyos. Si Jesus lamang ang merong kasagutan upang ma-counter natin ang rejections, ang temptations ng kaaway. At alam mga bagay na pilit binibigay sa'yo ng kaaway. So we need the gospel of Jesus Christ. It all comes down to the gospel of Jesus Christ. To this is the one you need, mga kapatid. If you are facing rejections right now, or if you have faced rejections, or kung may mga markado kang tao,
or kung may mga hindi ka pa rin napapatawa dahil sa ganitong ginawa niya, ganyan. You need Jesus Christ. You need the gospel of Jesus Christ. Because the gospel says, Jesus has come to this world to be rejected, to save us, upang tayo ay maligtas. Actually, nagsisimula yan dito. Sa Psalms chapter 139. Psalms 139 verse 13. Ang sabi doon, for you formed my inward parts. You knitted me together. So nangusap ang psalmist sa Diyos. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Do you believe that, mga kapatid? Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Yan yung, that's how God views you. Yan yung paningin ng Diyos. You are fearfully and wonderfully made. Yan yung paningin sa'yo ng Diyos. Bago ka pa kayo panganak. Yun dyan nagpasimula. No? Even when you are rejected by this world, sa paningin ng Diyos, you are wonderful. You are wonderfully made. Kahit hindi ka in sa sanlibutan, o hindi ka belong sa mga circles, kahit na ikaw i-reject a couple of times, multiple times, you are wonderfully made sa harapan ng Diyos. Okay? Even the world may reject you, even if everyone rejects you, God says this, you are fearfully and wonderfully made. At sabi ng Diyos, I love you. Sabi ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. However, dumarating nga ang consequences natin mga kasalanan, lumalabas ang ating flesh na mga gawi. And that's why the gospel continues na mangaral. That's why pumarito si Jesus sa lupa upang tayo ay tubusin sa lahat ng mga kasalanan na yan. Upang alisin, justify tayo sa mga karumihan na yan. Huh? That's why Jesus came to this earth to be rejected for you. Para tayo ay maligtas. Actually, kapag tumitingin ang Diyos sa iyo, hindi siya tumitingin na, wow, galing. Galing. Kahit gumawa ka ng mali, wow, okay lang yan. Hawakan ka sa likod. Actually, pagtingin ng Diyos sa iyo, nakikita niya ikaw, yung tunay na ikaw. Yung nakikita niya kung sino ka. Kilala ng Diyos kung sino ka. No? Yung mga tao marahil hindi nila alam kung sino ka, kaya sabi nila, wow, galing mo naman. Pero may mga kasalanan, may mga nagagawang pagkakamali pa rin na natago under the shadows. Pero ang Diyos, kilala ka kung sino ka. Kilala ka ng Diyos. Alam niya ang tunay mong ugali, alam niya ang tunay mong buhay. He views you on a realistic way. Because feeling rejected or having rejection, it feels like na parang may kulang sa'yo. Na pag na-reject ka, bakit mo ako na-reject? Anong kulang ko? Anong nagawa ko? Anong pagkakamali ko? Anong meron sa akin? Right? Pag tinanggihan ka, halimbawa sa job interview, anong kulang ko? Anong wala ako na meron sila? Wala ako na meron sila. Iniisip mo na para may kulang ka or tainted ka. Sa sanlibutan, hindi ka belong dahil may kulang ka. And that's where Jesus sees you. Nalaman ng Diyos kung anong pagkulang mo, anong makahinaan mo, pero ang sabi niya, you are still fearfully and wonderfully. Sabi ni Jesus, I love you. Mahal tayo ng Diyos. Kahit na nakikita niya ang ating makahinaan, nakikita niya ang ating pagkukulang, actually, bagaman nakikita niya, sabi nga sa banal na kasulatan, nilimutan niya. No? Nilimutan niya ang ating mga kahinaan, nilimutan niya ang ating mga pagkukulang. Okay. Nakikita ng Diyos ang pain, nakikita ng Diyos ang rejections na nadarama mo. Feeling of pain, feeling of rejections, feeling mo parang ba may kulang sa'yo. But you see, God chose you and accepted you and still love you. Okay? Inibig tayo ng ating Panginoon. As sabi sa Psalms
chapter 118, verse 22. Ito na, unting verses na lamang po. Psalm chapter 118, verse 22, ang sabi doon, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. So the house of God, yung tinatayo na bahay ng Diyos, ay tayo. We are the house of God. Know ye not that you are the temple? Diba? The temple of God. Tayo yung bahay ng Diyos. And that stone that the builders rejected na para bang sinasabi ng mga karpentero, ay, hindi ko to gusto. No? Para bang sa Samaria, no? Hindi namin yung gusto. That same stone that the builders rejected was the same stone that has become the cornerstone. That same stone that the builders rejected was the same stone that was tried, that was precious, and has become the cornerstone of our life. 1 Peter chapter 2, verse 4. Ang sabi doon, as you come to Him, a living stone. Do you believe that you are the living stones of God? Rejected by men, but in the sight of the Lord, in the sight of God, chosen and precious. Do you believe that, mga kapatid? In the sight of men, wala kang silbi, or hindi ka belong, hindi ka in, dahil ganito, ganyan. But on the side of God, you are chosen. You are precious in His sight. You yourselves, sa verse 5, ang sabi doon, like living stones, are being built up as a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus. For it stands in the scripture, behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. Pinili ng Diyos. Pinili ni Jesus to be the rejected one, the rejected stone. The stone that the builder said, ayoko yan, is the same stone that has become our cornerstone. Kaya matibay yung ating pundasyon. It is because that the stone that the builders rejected is our cornerstone. And mga kapatid, tayo rin naman, on that cornerstone, tayo rin naman ay piniplace. We are being glued on that cornerstone. At papalo tayo, kapatid, dahil yung cornerstone ay matibay. It is precious, it is tried, it is tested, kaya pag nalagay tayo dyan, for sure, hindi yan magigiba. Hindi yan matutumba. Kapag ikaw'y pinatong dyan, hindi yan matutumba. At lahat ng mga rejected stones, unang-una na si Jesus Christ. Pangalawa kayo, na na-reject ng sanlibutan, na na-reject ng inyong mga magulang, na-reject ng mga kapatid, na-reject ng mga kaklase, na-reject ng mga kakilala sa mundo. Kayo rin naman ay nilalagay dyan. Lahat ng mga rejected, tinitipon ng Diyos at inilalagay niya sa kanyang bahay. Mapalad kayo, mga kapatid. Yes, totoo, ikaw ay rejected. But now, you now have a place in Jesus Christ. You now have a place in His house. You're being glued together. In that same house. Kung makaranas mo tayo ng rejections, especially dahil kadahilan ng ikaw ay naglilingkod sa Diyos, don't worry. You can find a place in Jesus Christ. You're being put on that stone that was also rejected, but now precious, now tried and tested. At sa Diyos, natin matagpuan ang approval na ating kailangan. Kung kailangan nyo ng approval, hindi nyo matagpuan sa tao yan. We cannot please everybody. Marahil mag-cause yan ng rejection. But, mas magandang isipin, mga kapatid. Mas maganda siguro makita na ang Diyos ay hindi nagre-reject sa iyo. At mas maganda yun ma-maintain, no? Mas maganda ma-maintain na ang Diyos ay hindi ka nare-reject. Kung ang mga tao ay pabago-bago, magbago ng idea, magbago ng mindset, ay ire-reject ka lang nila. Pero si Jesus, He never fails. He never changes.
That is why you can put your trust in Him. If you are approved by God, it is more better than being approved by men. Pagpalain po tayo ng Diyos sa mga salita ng ating binasa sa mga sandaling ito. Let us pray for a while at babalik po sa ating MC pagkatapos. Tayo mukot manalangin. Dakila namin Diyos, once again, we thank you so much for your word, O God. Kung sa mundong ito ay we are rejected, but in your house, O God, we can find our place. Salamat sa cornerstone that was first and foremost rejected. Hallelujah. At kami ay nakasumpong ng lugar sa iyo, Panginoon. Panginoon, pagpalain mong bawat isa sa mga salitang aming binasa. Abutin mo, Diyos, sa mga nakikinig through live stream, sa mga nandito sa sambahan. Abutin mo, Diyos, upang at ipakilala mo, Diyos, ang inyong mga salita. Ipaunawa mo, Diyos, ang inyong mga salita. At bayaan mo, Diyos, ikaw ang siyang maluwalhati sa bawat isa. Bayaan mo, Diyos, sa mga salitang ito, katulad ng aming inawit kanina, may it be born in our hearts. Let your word be born in the manger of my heart. At bayaan ikaw ang siyang maluwalhati at madakila sa mga sandaling ito. We bring back to you all the glory and honor and praises. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Tayo pa magsa tayo mga patid, samahan niyo po ako sa pag-awit ng awit na nagsasabing above all. Babalik ko sa ating MC pagkatapos at sa pananalangin ng mga kahilingan, kung meron man po. Above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Yes. Above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, yes, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Let's sing the chorus. Hallelujah. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, hallelujah, trampled on the ground. All of this, you are rejected, you took the fall, hallelujah, hallelujah, and thought of me. Thank you, Lord. Let's sing the chorus one more time. Crucified, hallelujah. Crucified, laid behind the stone, you leave Mark to die, rejected and On the ground. Hallelujah. You took the fall and taught me, hallelujah, above all. Purihin ang Panginoon, hallelujah. You took the fall and taught us above all, hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon sa kanyang mga salita na ating narinig about rejection. Tunay na pasasalamat at pagdakilaan ay tanging sa Panginoon. Tinanggap niya ang rejection ng sanlibutan upang tayo naman ay ariing ganap bilang mga adopted sons and daughters of God. Na ating narinig kanina, came not to destroy but to save the world. Hallelujah. Tayo tinanggap ng Panginoon, bagaman sa ating mga kalagayan, hindi yun ang tinignan niya. At tayo tinanggap niya dahil sa kanyang unconditional love. At ang Biblia ay tayo tinuturuan na kung tayo man ay nakakaranas ng mga rejections, we must do good to overcome the evil. Hallelujah.
overcome rejection with a merciful heart. Dahil sila rin naman na nagre-reject sa atin ay nangangailangan din ng kaligtasan. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa ating mga narinig na encouragement at sa Kanya mauwi lahat ng kapurihan. Sa dakong ito mga kapatid, merong isang kaluluwa o merong isang kapatid na nagpahayag ng prayer request, si Sister Cecilia Menegwid. So I believe isa siyang bisita. So ang kanyang kahilingan mga kapatid ay kagalingan po sa goiter ng asawa ko. And Sister Cecilia, and this time, receive the healing of the Lord. We claim na ang iyong asawa ay magaling na sa mga oras ito. Sa mga oras ito, tayo mga kapatid ay darako sa pagtatapos. At bago tayo magtapos, tayo manalangin. Sama natin ang kahilingan ng ating kapatid. Hallelujah. Dakilang Panginoon, kami nagpapasalamat Panginoon. Tuloy kami nagpapahayag Panginoon ng papuri, pagsamba sa iyo Panginoon. Dakila ka Panginoon na aming narinig ang iyong mga salita sa mga oras nagdaan Panginoon. Hallelujah. About rejection Panginoon. Salamat Panginoon dahil sa rejection na iyong tinanggap Panginoon, dahil dyan kami ay naligtas Panginoon. Salamat Panginoon sa pag-remind mo sa amin Panginoon, sa bawat gawain, Panginoon, sa bawat mga salita mo na aming narinig, Panginoon, upang ang aming lahat na ang aming pagpipili, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Even we are rejected, Panginoon, still, ikaw ay nag-remind sa amin na patuloy na ang kasamaan ay daigin ng kabutihan, Panginoon, sa mga yan. Dahil alam namin, Panginoon, bagaman kami man ay i-reject ang salibutan, Panginoon, aming narinig kanina, we have a place in your heart. We have a place in the cornerstone. At walang iba na cornerstone na yan, walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. At sa puntong ito, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay dumadalangin, Panginoon, sa isang nagpaabot ng prayer request, Panginoon. Sister Cecilia, Panginoon, ang kanyang asawa, Panginoon, ay merong karamdaman na goiter, Panginoon. Lord, we believe at kami nananampalataya, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang dakilang manggagamot na makaka-receive din, Panginoon, ang kaluluwang ito ng kagalingan na mula sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya, Panginoon. Na yan po, Panginoon, ang aming pinanampalatayanan, O Diyos. At salamat po, ngayon pa lamang, Panginoon, amin ang kiniklaim, Panginoon, ang victory, Panginoon, sa dinadanas ng aming kapatid, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito na narinig namin, Panginoon, muli ang tinig mo, Panginoon. Narinig namin muli, Panginoon, yung tinig, Panginoon, nangungusap, Panginoon, na even we are rejected, Panginoon, still, nandyan ka, O Panginoon, upang kami tanggapin, upang kami i-comfort, Panginoon, sa lahat ng rejections na aming dinadanas, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, sa mga daraang pang-araw, Panginoon, gaya ng aming inawit, Panginoon, kanina, na ang iyong mga salita, ang iyong mga pangaral, ang iyong mga mensahe, Panginoon, ay manahan sa aming mga puso, Panginoon. Saan man kami naroon, Panginoon, I believe, Panginoon, na ang mga kapatid, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang nagbigay ng expectation, ikaw ang umabot, Panginoon, sa kanilang mga expectation, Panginoon, na Lord, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, dahil tunay na bukas pa ang iyong biyaya, Panginoon, na patuloy na nagre-remind sa amin sa mga mensaheng aming naririnig, Panginoon. Tunay na ang kadakalaan, Panginoon, ang kaluwalhatian, Panginoon, ay tayong maiuwi sa iyo lamang, Panginoon. Still, Panginoon, kami patuloy na maglilingkod, Panginoon, despite, Panginoon, ng aming naranasan, Panginoon, sa sanlibutan ito, because our hope is in you, Lord God. Our strength is in you, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, at sa aming pagtatapos, Panginoon, aming dalangin ng patuloy mong protection, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa aming pagpapahinga mamaya, patuloy ang restoration ng kalakasan, Panginoon, ay aming maranasan. Gayon din, aming dalangin, Panginoon, salamat sa aming kapatid, Panginoon, ay yung ginamit sa mga sandaling ito, sa mga nakalipas na oras, Panginoon. Brother Tim, Panginoon, tuloy na dalangin namin, patuloy na i-bless mo pa siya, Panginoon. Patuloy na bless him with the heavenly wisdom, Panginoon. Ano man ang kanyang mga, mga pangangailangan pa. Lord, naniniwala at nananampalataya kami na ikaw ang mag-provide, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, sa ilamang, Panginoon, namin binabalik, Lord God, ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa pinakamatamis na pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah.
So tayo dismiss na sa mga kapatid. Sa ating pagtatapos, tayo umawit ng isang awit na nagsasabing God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion for it. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength. God bless mga kapatid of my heart. God is the strength of my heart and my portion for